tamang isipin natin, ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi nung sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong kontraktor doon eh. Kayo po nakakaalam nun dahil kayo po nanggaling sa House of Hindi Representatives. po, tinatanong ko po kayo kung kayo isang ayon na maaring mas marami ang pinatutungkulo ng Pangulo. At hindi lang kinatago o kino-cover up o Meron bang pinoprotektahan. whitewash tayong Ano po? napapansin? May whitewash ba tayong napapansin? May cover up ba? 5 buwan na ang nakalipas mula nung bumagsak ang tulay ng Pebrero. 5 buwan. ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Opo, ginastosan pa rin po ng ating pamahalaan. Pagkatapos po ng 2 gastusan, ito po ay bumagsak. 3 gastusan, hindi lang 2. Ang ginawa po ninyo sa inyong speech, Mr. President, Your Honor, na tila kayo'y nagsususpecha at maaaring sila pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano po ang pinagbabatayan niyo rito? Malamang itong sinasabi ng ating Pangulo na pinatutungkulan ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. Palagay ko ito po yung mga opisyalis ng DPWH na kasangkot o kasabwat sa pagpapatayo nitong collapsed bridge nito sa Isabela. Siguro po ang mas tamang isipin natin, ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi nung sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong kontraktor doon eh. Kayo po nakakaalam nun dahil kayo po nanggaling sa House of Hindi Representatives. po, tinatanong ko po kayo kung kayo isang ayon na maaring mas marami ang pinatutungkulo ng Pangulo. At hindi lamang po bagsakan ng tulay ang pinag-uusapan doon. Mr. President, Hindi Your po Honor. ako makakasagot niyan sapagkat hindi Bakit po naman po hindi kayo sapagkat makakasagot? hindi po ako Napakasimple lang nanggaling po ng tanong ko sa inyo. sa House of Representatives. Kayo po ang nanggaling sa House of Representatives. Malamang kayo po nakakaalam kung marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo, Ginoong Pangulo. Talagang marami po. Ako po, sinasabi ko sa inyo, marami pong kontraktor doon. Ang tanong ko lang kung kayo'y sumasang-ayon sa aking pananaw. Ay yes, sumasang-ayon po ako sa inyong pananaw. Ayun. Kung kayo po ay naniniwala, maniniwala rin po ako. Mr. President, Your Honor, di ba pangkaraniwan pagka meron po tayong itinatayong isang infrastructure, lalong-lalo na po yung mga vertical infrastructure, malimit po nating nakikita, nakatabi po yung, meron pong parang banner yung, anong tawag doon? Yung COA? Merong billboard po ang COA. Billboard. Na kung saan nakalagay yung ilang mga detalye, pangalan ng proyekto, yung, minsan po pangalan po ng politiko nandun. yung halaga ng proyekto, yung description, hanggang saan, di ba? Yung contractor, kung sino yun. Pero nananatili lang na isang billboard. At hindi naman nagkakaroon ng updated report ang COA kung ilan porsyento na halimbawa, after a while, ang natatapos. Nananatili lang isang billboard na akala mo nagbabantay sa project. Tama po kayo. Kaya ko po tinatanong ito, Mr. President, nangyari po ito sa Misamis Occidental. Nagtayo ng isang irregular na proyekto. Sa pondong-pondo pa lang, Mr. President, saan ka nakakita ng isang housing project ang pondo manggagaling sa DPWH? So nung tanungin ko po yung auditor, sapagkat sila naman dapat nakabantay sa lahat ng proyekto, alam mo ba kako ito na nanggaling sa... Hindi po. Alam mo pa rin ba kako na yung titulo na pinagtayuan ng project na yan ay hindi pag-aari ng syudad? Hindi rin po. Wala ba kayo kakong pakialam? Dahil kayo po ang security guard ng pera ng gobyerno. Nakikialam po. Kailan po kayo makikialam? Pagka po tapos na ang project. Akala ko baka ako ang COA ay merong preventive measures, action. Ibig mo sabihin ka ako pag natapos ang project, natapos na po talaga ang project, ngunit ang titulo po ay pag-aari ng mga pribadong mga mamamayan. Nang tanungin ko po siya, sino ang may-ari ng project? Wala pong maisagot. Ngayon po, itong ang inyong privilege speech, Mr. President, Your Honor, ay salamin lamang ng isang napakalaking anomalya na nagaganap sa ating bansa. At salamat po sapagkat kahit na ito po ay isa lamang sa mga bagay na maaaring makapagbigay po ng alalahanin sa ating mga mamayan sapagkat ito ay pera ng bayan, lalong-lalo na po yung binabanggit ninyong mga opisyal ng pamahalaan na parang
kasangkot pa sa mga pangyayaring ito, na maaaring ang pwesto po nila ay nagpalipat-lipat sa ilang mga lugar sapagkat ito pong mga listahan ng mga bumagsak na tulay. Kung makikita po nyo yung tatlo sa binanggit nyo sa Luzon po eh. Sa Makatwid po, ulit-ulit po ito. Parang napakasama pong pagsasalamin. Kagaya po ng ginawa ninyo, sabi nyo, ito pa naman ay isang symbol of strength and connectivity. Parang nasira po yung simbolo na yun, Mr. President, Your Honor. Ano po ang iniisip po ninyong gawin, Mr. President, Your Honor? Sana po ay maimbestigahan po itong sa lalong madaling panahon. Inimbestigahan na po ng ating kasama. Dito po sa inyong committee, sa Blue Ribbon Committee, sapagkat ang involved dito ay mga opisyalis ng ating gobyerno. Masagot ko lang po yung inyong katanungan kanina dun sa mga undersecretaries na nabigyan pa ng karagdagang trabaho. Kung kumari lang po, Ginoong Pangulo. Base sa mga department orders namin nakuha, na-promote pa ho si Engineer Loretta Malaluan from Regional Director in Regional Office 2 to Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon. Si Nery Bueno po ay dating Regional Director din sa Region 2 at na-promote bilang Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao. At si Eugenio P. po ay dating ASEC lamang bago naging Undersecretary. Ganon din po si Yusek Ador Canlas. Salamat po sa impormasyon, Mr. President, Your Honor. Meron po kayong binanggit na retrofitting. Ang ibig po nyo sabihin, Mr. President, Your Honor, ito pong tulay ng Kabagan na ito ay maliban po sa ito'y ginastusan ng pamahalaan, yung retrofitting, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Opo, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Pagkatapos po ng dalawang gastusan, ito po ay bumagsak. 3 gastusan, hindi lang 2. Tatlo nga po. Ang retrofitting po, ang ibig sabihin po ng retrofitting, para sa pagkakalam ko, hindi po ako inhinyero, no? Sa pagkakalam ko, is to strengthen the structure, Ginoong Pangulo. Pero, gastusan na ng gobyerno ang retrofitting, bumagsak pa rin after so many weeks. Kaya, nakakagulat at gumastos pa ho ng 400 million ang ating gobyerno for the retrofitting cost, Ginoong Pangulo. Babagsak po talaga yung retrofitting. Dapat po, sa aking palagay, dapat po ang contractor po ang dapat mag-shoulder ng expenses ng retrofitting, hindi po ang gobyerno. So 3 beses pong gumasta ang pamahalaan, Mr. President. Opo. At bumagsak. At bumagsak ang pa tulay. rin. So 3 beses pong nasampal ang Pilipino. Tama po kayo. Salamat po, Mr. President. Napakalinaw po, Mr. President, 1.19 billion na ginastos sa Kabagan Santa Maria Bridge. Nag-collapse less than a month after its opening. But even before its completion, Mr. President, 390 million was spent on retrofitting. Ang retrofitting dapat gagawin mo pag nagagamit na ho nagamit na yung proyekto. Hindi pa nagagamit, ni-retrofit na. At yung retrofitting expenses, ay gobyerno ang gumastos. At pinakamahalaga, Mr. President, last but not the least, na gusto kong sabihin at i-manifest lang. Mr. President, based on records, mali po yung sinasabi ng mga taga-DPWH na overloading ang main cost ng collapse. Kasi dun sa records, technical reports, and yung timeline of events na sinabmit po dito sa Senado during the hearing, napakalinaw pa po sa sikat ng araw na hindi po ito isang aksidente dahil ito po ay preventable disaster born of negligence, oversight failures, and a lack of will to act when it mattered. Just put that on record. Mr. President, I now move that we recognize Senator Amy Marcos to interpellate our Senate President Pro Tem. So move, Mr. President. Senator Amy Marcos recognized. Thank you very much, Mr. President, Majority Leader. If Senator Jinggoy Estrada will allow, there are a few questions from the Ilocano Bloc and the Solid North, to which this bridge should belong. My privilege, Mr. Yes, President. I cannot overemphasize how important this bridge would have been and the decades during which the people of the Solid North awaited its completion. It's an essential, concrete manifestation of the unity of the northern peoples, Rangtay to Cordillera, a pivotal link between Region 2 and the Cordillera Administrative Region. Hindi siya pangkaraniwang tulay na kumbaga dalawang bayan, dalawang lungsod, dalawang probinsya. Ito ay talagang
binubuo ang dalawang rehiyon. Napakahalaga dalawang rehiyon na kung tutuusin ay ilan sa pinakamahalagang agricultural producer ng ating bansa. Number 1 ang Isabela sa corn at parating nasa itaas sa bigas. Ganon din ang Cordillera kung saan nagmumula lahat ng gulay. Kaya itong tulay na ito napaka-importante hindi lamang para sa Solid North, ika nga, kundi para sa buong Pilipinas, sa buong Luzon na umaasa ng pagkain mula sa Region 2 at sa Cordillera. Nung bumagsak ito, noong February 27, 5 buwan nang nakalipas, inatupag namin lahat ng record, lahat ng investigasyon para alamin kung sino talaga at ano talaga ang dahilan kung bakit. Ngayon, nagtataka kami kasi maraming pangalan na lumilitaw na pagkataas-taas na pwesto, kulang lang sa sekretary. Andito yung mga USEC, andito pa yung ASEC. Bakit sa report na unang binigay sa amin, ang tanging lumalabas lamang ay mga pangalan ng mga retired? Gilbert Reyes, retired. Adriano Doroy, retired. Raul Asis, USEC, retired. Bakit ganon? May iba-iba bang report or iisa comprehensive final report? May Navarro, Abiki, Ocampo. Wala naman dito yung mga pangalan na tinutukoy ninyo. Parang low-level employees lang to. Higit sa lahat, wala na sa department. Bakit ganon? Aling report dito? Maraming salamat sa iyong katanungan, Mr. President. I can only surmise, Mr. President, na talagang baka meron ho silang kino-cover up, meron ho silang tinatakpan ng mga opisyales ng DPWH. Kaya yung mga nabanggit niyong mga pangalan, lahat po yung mga pangalan niyan ay mga retirado na Ayun na nga, sa DPWH. Yung mga nabanggit ko pong pangalan ay active pa rin na nagtatrabaho at nanunungkulan bilang ASEC, bilang USEC ng DPWH. That's why I can only surmise na talagang meron ho silang na tinatago o kino-cover up o Meron bang pinoprotektahan. whitewash tayong Ano po? napapansin? May whitewash ba tayong napapansin? May cover up ba? 5 buwan na ang nakalipas mula nung bumagsak ang tulay noong Pebrero. 5 buwan na. At walang mabigay na comprehensive na report. Well, Tuwing manghihingi kami ng report, iba na naman ang lalabas. Tapos yung maliliit na tao tulad ng truck driver, ang tanging sinisisi, pagkatapos yung mga kung sino-sinong direktor lamang ang pinupunteriya. Sino ba itong mga direktor na to? Na tulad nga ng sinabi ninyo, retirado, yung iba na transfer pa sa DHSUD, tapos kung saan-saan na. Abay, ba't ganon? Samantalang yung nabanggit ninyo, halimbawa si ASEC Canlas, hindi ba na-promote pa yan sa USEC? Ba't nagkaganon? Well, hindi ko po masasagot yan at siguro dapat tanungin yan ayun namumuno ng DPWH pagdating ng committee hearing kung sakaling i-refer to sa appropriate committee, siguro kailangan natin tanungin kung bakit nangyari ito na nagiging involved sila dito sa pagbagsak ng pag-approve ng gawain ng tulay at bakit pa sila na-promote ng secretary ng DPWH. I don't know if this is a presidential appointee. I do not have any idea. Pero kung secretary level lang yan, siguro pwede natin tanungin. Ang balita ko, may isang USEC Bernardo na tinanggal sa pwesto. Kasama ba siya dito sa Cabagan Bridge? Sa pagkakalam ko po, hindi po siya kasama dito sa Cabagan Santa Maria Bridge. Dahil hindi naman po lumitaw sa aming Parang yung pag-imbestiga. timing siya yung pinarusahan. Mukhang siya yata ang pinarusahan. Pero hindi ko po alam dahil base sa aming investigasyon na nakalap ng aking tanggapan, hindi po lumalabas ang kanyang pangalan. Ang pinagtatakahan namin, 5 buwan na nga ang nakalipas, sino ang mananagot nito? Kadami-daming mga pangalan. At yun nga, nakakalito kasi iba-iba yung report. Tuwing hihingi ako ng report, iba na naman itsura, iba na naman ang listahan. Ano ba talaga? Siguro Magpakatotoo sila, sister. Pag na-refer na po ito sa appropriate committee, halimbawa siguro sa committee ni Senator Marcoleta, sa Committee on Blue Ribbon, siguro pwede siguro patawag natin yung mga nabanggit ko mga opisyalis ng DPWH para sila po ang sumagot sa ating mga katanungan kung bakit ilang linggo pa lang nung nagawa yung retrofitting, nung nagawa yung tulay, bumagsak agad. Siguro, yun lang siguro ang tangi ko masasagot, Ginoong Pangulo.
So with that, thank you very much, Senator Estrada. And with that, I'd like to move that the privileged speech of the good senator be referred to the committee in Blue Ribbon, and a comprehensive report, a comprehensive and final report. Huwag yung pa iba-iba at hindi binabanggit yung ibang pangalan. Maibigay sa mga senador once and for all para matuklasan kung pananagutan nga ni Asek Bueno, Malaluan, Yusek Pipo, Cabral at Canglas itong pangyayari na nakakalugmok sa aming lahat na umaasa lamang sa infrastrukturang maayos sa ating Solid North. Maraming salamat po.